motorcycle dahil ito yung mga motor na hindi nabayaran ng dating may-ari kaya hinatak or binawi ng mga financing companies katulad ng mga bangko, financing institution kasi nga hindi na fulfill yung obligation ng original na may-ari na patuloy na hulugan tong motor na to. Although segunda mano rin yan technically, but unlike the second-hand motorcycle kung bibigay ka sa tao is dito sa repossessed motorcycle, brother, meron kang option to do installment. Pwede mong hulugan yan at hindi ka magbabagsak ng one-time big-time na cash payment. Marami din dyan is sobrang baba ng down payment, right around 500 pesos pa nga may makukuha ka na. Yung iba nga dyan nag-offer pa ng no down payment. Bukod sa pwede mo yung kunin ng hulugan kasi nga medyo limited yung budget natin, usually mas mabilis at saka restrict pagdating dun sa credit investigation. Pangatlo, kung talagang makakakuha ka ng good deal pagdating dito sa mga motor na to, hindi kasing taas obviously ng brand new yung uhulugan mo, pero meron ka ng motor, meron ka ng pang service, hulugan mo pa siya binabayaran. Pero reminder, ingat pa rin tayo dyan mga brother dahil once you buy the motorcycle, ikaw na ang may responsibilidad niyan. Kadalasan sa mga repossessed motorcycle, hindi covered ng warranty as is where is kumbaga. Kaya kikigatisan mo mabuti yung motor, i-check mo na munang mabuti para siguradong okay yung motor na mapupunta sa'yo. Another thing that you have to be aware of is syempre yung papel niyan hindi nakapangalan sa'yo kasi nakapangalan pa rin yan dun sa original na may-ari. You can only process the transfer of the name ng ORCR papunta sa pangalan mo once you have completed the payment. Sa ibang pagkakataon, i-discuss natin sa inyo yung proseso niyan kaya dapat again, nakafollow kayo sa YouTube, sa Facebook at iba pang mga channels natin. Pangalawang option natin, brother, bigyan mo ng cash. Magdala ka lang ng valid ID, dagin mo yung cash, wala ng CICI, bigay mo yung pera, uwi mo na kagad yung motor mo. Teka brother, mukhang nagkakalukuhan tayo. Ang usapan nga natin wala ngang ipon paano ko bibigyan ng cash yung motor? Then on this case mga brother, we can go for what we call the cash loan. Sa ibang termino, tinatawag yan na salary loan or sa iba naman, personal loan. Anong pinagkaiba nito versus nauutang ka dun sa financing company ng motorcycle dealer? The personal or cash loan will have significantly lower interest. So mas mababa yung interest na babayaran mo kaysa dun sa karamihang in-house financing na meron tayo. Maraming mga bangko nag-o-offer niyan. Some of the banks that I know of are East West, China Trust, China Bank, at marami pang iba. Baka nga yung bangko na meron ka ngayon na nag-o-offer niyan, pwede ka naman magtanong niyan sa bangko mo. Ang interest rates ng cash loan mga brother usually ranges from 1.27 to 2%. Depende sa credit rating mo, baka pwede pang ibigay nila sa'yo ng mas mababa versus naman dun sa mga in-house financing sa mga motorcycle dealers na medyo mas mataas at around 2.5, maybe umaabot pa nga yung iba to 3.5%. Para makita niyo yung value ng sinasabi ko sa pagbigay ng motor na mag-cash loan ka na lang kaysa hulugan mo mismo sa motorcycle company or dealer yung kinukuha mong motor, eto papakita natin sa inyo. Meron tayong example sa inyo mga brother. Gamitin natin na example is the PCX 160. Ang SRP ng PCX 160, 133,900 pesos. Ngayon, nagtanong tayo sa isang dealership, hindi ko na lang syempre papangalanan, pero I just wanted to validate and get the idea magkano nga ba yung hulugan ng motor na to. So, on their terms, para makuha ka ng PCX 160 na hulugan, magda-down payment ka ng around 10%, which is 13,390. So, medyo mabigat na kagad yun para sa nakararami sa atin. Therefore, ang uutangin mo sa kanila is 120,510 pesos. Ang gagamitin nating example na interest rate sa pagkakataon na to is 2.5%. Yan ang karamihang interest rates ng maraming mga financial lending or financing companies. Tapos, babayaran mo yung motor na yon for over 8,000 pesos buwan-buwan sa loob ng 2 taon or 24 months. So, kung isusuma total mo, yung 8,034 pesos plus yung down payment mo, magsusuma total yan ng 206,206 pesos. So, over 206,000 ang binayaran mo sa motor na yan para sa motor na nagkakahalaga ng 133,900 pesos. Sa madaling sabi, sa interest pa lang ang binayaran mo is over 72,000 pesos. Ulitin ko, interest pa lang you were already charged over 72,000 pesos. So napakalaki niyan, parang nakabili ka na ng isa pang Mio pa na brand new, 'di ba? Kung susumahin mo talaga. Again, para sa iba, yung option na pagbigay sa motorcycle dealership works for them, it's more convenient for them. At the end of the day, choice mo yan mga brother. Pero, i-discuss ko sa inyo ano nga ba yung advantage kapag nag-cash loan ka or
nag-personal loan ka. Eto, ikumpara muna natin yung matitipid mo pagdating sa interest. So we will be using the same example, the PCX 160 na nagkakahalaga ng 133,900 pesos. Sa pagkakataon to, hindi mo kailangan mag-down payment kasi nga, bibigyan mo ng cash ang motor mo. Yung cash na gagamitin mo, manggagaling ngayon sa bangko. So ngayon, ang i-loan mo sa bangko, sabihin na lang nating sakto, is 133,900 pesos. Ngayon, gagamitin naman natin ngayon for this example is ang interest rate na 1.3% na maraming bangko ang nag-o-offer ng ganyang interest, so mababa lang siya. Ang lalabas ngayon yan, ang kailangan mong bayaran para sa cash loan na 133,900 is 7,320 pesos per month sa loob ng 2 taon or 24 months. So dun pa lang sa monthly payment, mas mababa na siya kumpara dun sa in-house financing na example natin kanina. Ngayon, kung susumahin mo yan, you will have a total payment of 175,677 pesos. So yung motor mo na nagkakahalaga ng 133,900, binayaran mo siya ng 175,677. Ang naging interest rate mo lang dyan is 41,777 pesos. So para dito sa cash loan, makikita mo na mas mababa talaga yung interest kasi dun pa lang sa babayaran mo monthly, nakatipid ka na ng over 700 pesos. Tapos pagdating naman dun sa suma total na binayaran mo para sa motor na yan, nakatipid ka ng over 30,000 pesos. Imagine mo, 30,000 na kagad yung natipid mo because you went for the cash loan. Dahil nga mas mababa yung interest nila Sana makakarating yung 30,000 mo. Pwede mo ng panghanap buhay yan, panggasto sa pamilya mo, pangbigay mo ng segundang mahal na motor na sobrang mura talaga. So ano-ano nga ba mga advantage mga brother pag cash loan ang ginawa mo versus dun sa in-house financing? Siyempre, kapag cash loan, dahil wala kang utang dun sa motorcycle dealer, if in case mag-default ka sa payment sa bangko, walang hatak yung motor mo. Kasi nga, pagdating dun sa motorcycle dealer, cash mo siya binayaran. Absuelto ka na sa kanila. Responsibilidad na nila yun, nakuha mo na yung motor, kumbaga amanos na kayo. Kahit na hindi ka makabayad sa bangko, hindi mahatak yung motor mo. Although, syempre, mag-hit yan sa credit rating mo kasi maaaring tumalbog yung cheque mo, maaaring mag-incur ng iba pang finance charges on your part, at saka syempre, for future loans, maaaring maapektuhan yan. Pero kung motor at motor ang pag-uusapan natin, walang hatak ang motor mo. At saka syempre, isa pang advantage, gaya ng na-discuss natin kanina, significantly lower ang interest na babayaran mo. Ang kailangan mo lang dyan, brother, para makapag-cash loan ka is usually, they will require you for post-dated checks. I-issue mo sa kanila, yun na lang ang huhulugan mo buwan-buwan para siguradong mabayaran mo sila. Kung wala ka namang post-dated check, pwede ka mag-apply. Or yung mga iba namang banks na nagpapautang for personal loan, usually tinutulungan nila yung tao na magkaroon ng sarili nilang checking account para yun ang gagamitin nila na pambayad dun sa cash loan or personal loan that you applied for. Ano naman ang disadvantage nito? Nakikita kong disadvantage nito is pagdating sa mga ganyan, sa mga cash loan ng bangko, hindi basta-basta ang credit check. Ibig sabihin, hindi siya mabigisan. It can take 1 week, yung iba, it can take up to 3 weeks bago mo makuha yung cash na inuutang mo dun sa bangko. So kung may plano ka ng bigyan na motor, agahan mo na yung pag-apply at pag-sumite or pag-submit ng mga requirements na kailangan mo. Isa pa sa pwedeng mong maging issue kapag nag-cash loan ka naman is kadalasan kasi yung mga bangko pumapayag silang magpautang or magpa-loan sa mga empleyado na regular. So kung medyo hindi ganun ang status mo sa trabaho, maaari maging challenge sa'yo na ma-approve yung cash loan na ina-apply.